Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ating ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham,
Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, bati kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno, ngunit sa ginagawa ninyo, natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabaw. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagpuro ninyo at malaman na mahal ng Poon akong kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming timbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay ako'y mapayapa, pagkat ikaw Poon ang nangangalaga. Poon sami pasikatin
iyong piling, kung sa amin pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga kasalanan, kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y pag-alapin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem.
Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, na buhay na si Kristo. So lagi tayong dapat na magpaalalahanan na nabuhay na si Kristo matapos na maranasan niya ang lahat ng hirap, lahat ng pagpapakasakit, lahat ng po pwedeng maramdaman ng tao na sama ng loob, naranasan niya at ikinamatay niya na yon. Pero hindi naman nagtapos dahil muli siyang nabuhay. Malinaw po ba? Kaya ngayon, sa kwento natin, muli ay ang pahayag na kung saan siya po ay lumitaw. Siya ay nagpakita sa mga alagad na kung saan ay hindi pa nagiging malinaw sa kanila kung ano ang nangyari nitong nakalipas na linggo lang. Hindi nila maunawaan, hindi rin nila matanggap kung bakit nila nagawa yon, paano nilang iniwan at pinabayaan ang isang taong tumanggap sa kanila. Kung paano nangyari na itong kanilang inaasahan, ang pag-asa nila sa buhay ay nawala sa kanila. At hindi rin matanggap o ma-absorb ng kanilang puso't isipan na pwede siyang mabuhay at totoong nabuhay siya. Pero nang magpakita si Jesus, ang bati niya agad, sumainyo ang kapayapaan. Yung mga marka ng paghihirap, nandoon. Yung sugat sa kamay, sa tagiliran, sa paa, nandoon. Peklat na yon. Sino bang walang peklat dito? Sinong makinis dito? O kaya, sino ang tinakpan ang mga peklat dito? Kasi parang nakakahiya pag may peklat, di ba no? Nakakahiya. Dapat perfect ka eh. Pero bakit nga ba nawawala yung mga peklat at ayaw nating ipakita yung mga sugat na yan? Na kung tutusin, naghilom na eh. Dati masakit eh, pero wala na, di ba? Magamat nandyan yung sugat, yung peklat, yung marka, pero wala nang sakit. Ang nagpapasakit lang sa atin na yung patuloy nating binubuhay, yung pinanggalingan, yung pinagmulan ng peklat na yan, ng mga sugat na yan. Yung mga sugat ni Jesus, wala nang dugo. Kung tutusin, pwede naman, di ba? Makapangyarihan si Jesus eh. Pwede naman mawala lahat ng marka na yan. Pero andiyan, bakit? Para mapaalala, no? Mapaalalahanan ang mga alagad na totoo na nangyari ang lahat ng ito. At ngayon, sinasabi ni Jesus, okay na tayo. Hindi ko kayo sinisisi at hindi ako naparito para maghiganti. Naparito ako para mas bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon, tingnan po natin. No? Kasi sabi ni Jesus, no? Dapat nangyari yun. Dapat mangyari yun. At kailangan nyo maintindihan. Yung mga alagad, no? Kailangan mangyari yun. Na hindi nila nga maintindihan, bakit nangyari? Ngayon, sinasabi ni Jesus, kailangan mangyari yun. Ngayon po, gaya ng nasabi ko kanina, bakit nahihiya tayong makita yung mga peklat natin? Bakit nahihiya kang magkwento? Alam mo, minsan kapag may mga karanasan ka sa buhay, tapos ayaw mong ikwento, kahit mismo sa asawa mo, sa pamilya mo, mga tao, ayaw mong ikwento. Isang indication yan na hindi ka pa talaga nakaka-move on. O kaya naman, hindi ka pa talaga natututo. Hindi mo pa nakukuha yung aral na nandiyan dyan. Sa mga kabataan na naririto, no? Nung kaidaran ako nitong mga sakristan na ito, mga ganyan kalaki, ganyan din kapayat noon, no? Nahihiya akong malaman ng mga kaklase ko noong grade school, even noong high school, na namulot ako ng basura. Kasi mahirap kami. 10 kami magkakapatid. No? Mahirap eh. Mahirap maging mahirap. Mahirap yung
maghahapunan na, hindi mo pa alam kung may pagkain ba. Kasi yung magulang mo, naghahanap buhay pa. Hindi mo alam kung may iuuwing pagkain. Minsan mayroong swerte, minsan mayroong wala. Minsan mayroong uwing manok, minsan wala. Kaya sabi ko, para makakuha ng pambaon, di mangolekta ng basura. Yung mga basura ng kapitbahay, kukunin, tatapon. Kumikita. So may baon kinabukasan. Pero dati, nahihiya ako kasi baka bulihin ako, baka asarin ako, baka pagtawanan ako. Ay hindi ko makwento-kwento. Pero ngayon, pag binabalikan ko, biruin mo, wow. Isa na siya sa mga kayamanan na maituturing kong naging karanasan ko. Dati nakakahiya, bakit ako mahihiya? Pero minsan natanong, bakit ko nga ba naranasan yun? Bakit hinayaan ng Diyos sa maranasan ko yun? Lahat naman pala ng naranasan ko ay paghahanda para sa isang buhay na ganito. Kasi minsan nahihirapan tayong unawain ang katayuan ng iba kasi hindi mo naiintindihan. Madali lang tayong manghusga. Kaya siya mahirap kasi tamad. Kayo po, ano yung mga karanasan na hanggang ngayon hindi nyo matanggap-tanggap? Iniwan kayo ng asawa nyo? Iniwan kayo ng pamilya ninyo? Kaya ngayon, naghihintay ka na magtutuos kayo, isang araw maghaharap kayo at makikita, ipapakita mo. Hindi ka nakapag-aral? Sinisisi mo magulang mo? Nisisi mo ibang tao, kaya bakit ganyan na ganyan ang buhay mo? Hindi ka nagiging masaya dahil sa kanila? Lahat naman ay dahil desisyon natin. Lahat yun. May mga pangyayari sa buhay, pero lahat may desisyon na kailangan ikaw ang gagawa. Hindi nila kasalanan. Meron silang sariling issue. Meron silang sariling pinanggalingan. Bakit sila naging pabaya? Bakit sila nanloko? Mayroon silang naging sariling karanasan. Pero ngayon, ikaw, kung nangyayari yan, baka dahil nga doon sa hindi ka makausad-usad at ando doon ka pa rin sa bakit sa akin kailangan mangyari ito? Bakit ginawa ito sa akin? Kung nando doon pa rin tayo sa puntong yan, lalong-lalo tayo dapat magdasal, humingi tayo ng grasya kay Jesus, na magkaroon din tayo na mabigyan din tayo ng kalawakan ng pangunawa. Na maunawaan natin kahit ang mga kamalian ng iba, kahit yung mga naging kahinaan ng iba, na ikaw yung nakaranas din ng epekto ng kanilang kahinaan. Doon, no? Sinikap, kahit hindi kayang pag-aralin ng magulang, gusto kong makapag-aral Nakakaya naman. Kaya naman palang maglakad, no? Maglakad, papunta ng eskwelahan, pauwi ng bahay. Kaya naman palang maglakad. Mas malusog pa, mas healthy pa yung mga naglalakad. Ngayon, lahat, katamaran na Ihahatid na lang sa school. Bisikleta pa, o e-bike pa, e-trike pa. Kasi ayaw natin, no? Minsan laging ganun, ayaw natin mahirapan sila. May mga kahirapan o paghihirap sa buhay na dapat nating maranasan, na dapat nating suungin. Kasi ito yung mga magpapatibay sa atin at lalong-lalo na ito yung mas mag-a-appreciate o magtuturo sa ating ma-appreciate kung ano yung biyaya na meron tayo. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa mga paarte-arte. No? Naku, walang mangyayari dyan. Pero hindi naman sinasabi na wag mong damahin, wag mong yung bang mong damahin. Okay yan, damahin mo kasi tao ka Pero i-process mo din. I-proseso mo din yung sarili mong damdamin, sarili mong karanasan. Kapag hindi kaya, mayroong mga taong tutulong para maipaunawa ito sa iyo.
Lalong-lalo na nandiyan dyan sa Jesus. Nandiyan dyan ang mahal na Birhen, ang ina ni Jesus, na handang tumulong sa atin na maintindihan yung mga sakit, sugat, no, na mayroon tayo, ihilumin din naman yan. Pero sana po, no, ang kapayapaan ay binibigay ni Jesus para sa atin. Kailangan lang natin matutong tanggapin ang mga nangyari sa buhay natin. Nangyari na yon, tapos na yon. Ang importante, yung sa ngayon na hindi na natin ito maulit pa. Yung naging pagkakamali noon, huwag nating ulitin na magkamali din tayo katulad noon. May iba rin tayong pwedeng magawa, pero lahat yan ay mayroong rason o dahilan kung bakit dapat mangyari sa buhay natin. Isang pinakamalinaw ay lalong mas makita natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magbumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa sila mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay, bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo,
gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, hallelujah. Si Kristo'y nabuhay, hallelujah. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, hallelujah, hallelujah. Namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa ng mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, hallelujah. Sa tagubili naman ang kagagaling ng utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Pagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon ang magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.